Okay, nandito po tayo sa harap muli ng Supreme Court at kita nyo, naka-uniforme ang ating mga kababayan at kailangan na natin i-assert at pamadiliin yung pinal natin na kaso sa ating mahal na Supreme Court. So ipapakita po natin yung presensya ng taong bayan na aware sa mga nangyayari at bago pa lumala ang sitwasyon, no, kailangan na nating gumalaw at medyo kabugin ang Supreme Court para yung mga nakabingbin dito na urgent. So pumasok na ang ating legal department, no, para i-submit yung apela natin na pabilisin, no, urgent or speedy trial, speedy resolution, no, sa ating mga ipinay para mapigilan yung pagkawatak-watak ng ating mamamayan Pilipino at hindi na po nasusunod yung tamang proseso ng ating batas, lalo yung sovereign justice system natin dito sa bansa. Kailangan natin ipa-assert, no? Kailangan natin i-establish ulit ang mga ganitong senaryo ay nakakabahala sa ating bansa, which is it leads to a constitutional crisis sa ating bansa. So nandito po tayo para mapabilis yung proseso ng Supreme Court na ilabas yung mga resolution na magbibigay ng guideline kung anong dapat sundin ng ating gobyerno, ano dapat paniwalaan ng ating mamamayan Pilipino. So hindi po tayo magpapabaya. We've been here 2 to 3 years before when the COVID-19 was here in the Philippines. We have been here in May 4, 2022. Kami po yung nagbantay ng proseso ng pagboto ng mamamayan at ng proseso ng COMELEC sa 2022 national election. So ito po yung mga pangyayari na naganap. So tayo po yung nagbantay ng tinatawag na early resort of the election. So na-intercept po natin yon at nag-file po tayo ng TRO sa Supreme Court para i-suspend muna yung operation ng COMELEC during the May 9 election, which was granted by the Supreme Court, and then it resumed, the operation of the COMELEC resumed in 1 o'clock in May 10. So binigyan naman tayo ng kahalagahan yung apela natin. So at the same time, we verbally file or talk to the Supreme Court na itigil yung persahang pagbakuna at lockdown ng ating gobyerno during the Duterte administration. At after a few days or a month, no, June idineklara ni Pangulong Duterte na hindi na susundin ang persahang pagbakuna at persahang pag-lockdown sa ating mga komunidad. So actually, nagpapasalamat tayo na narinig ni Pangulong Duterte at nakarating sa kanya yung apela natin na itigil yung pagbakuna ng COVID-19 because of the adverse effect, because of a lot of adverse effect ng COVID vaccine sa ating katawan. So napigilan po natin yun, which was already about 60 million na po yung nabakunahan during that time. So mayroon pang natitirang 60 million na naagapan po natin. At nakita nyo naman, ito ay pinatunayan ng Kongreso sa pamumuno ni Congressman Dan Fernandez na meron ngang hindi tama dito sa pag-implement ng vaccination. Yun po yung mga nagawa natin. So at the same time, umasa po tayo during the time na matuloy na isuspend, no, ni Pangulong Duterte ang federal or yung tinatawag na federal i-implement niya or magkakaroon ng transition ng ating gobyerno during the May 22 election para mabago yung lumang sistema ng paggobyerno natin para may tama na po sana lahat ito. Kung ito'y nagawa, ito ang isa sa mga dahilan ng pinagsisisihan. Alam namin na pinagsisisihan ni Pangulong Duterte ang hindi niya pagtalima doon sa pangako nila na federal system of government. If that was done during the time of President Duterte, hindi po kami nagkulang, inadvisean pa po kami ng Malacanang na magpadala ng personal letter sa ating Pangulo. That was, I think that was May, bago siya bumaba
para may parating sa kanya yung gustong iparating ng taong bayan. And we expect that during the May election na magkakaroon ng suspension of the COMELEC operation para mabigyan ng pagkakataon na ma-implement yung tinatawag na the transitional government through the federal system. Yan po ang nakalimutan ng ating gobyerno sa bawat administrasyon na dapat hinarap po nila. Ang sistema ngayon, hindi po natin sinisisi ang ating administrasyon o ang ating gobyerno o mga oposisyon o ang ating mga kapulisan, otoridad dahil sa nangyayari ngayon because nasa ilalim po tayo ng lumang sistema ng paggobyerno. Yun yung movement ng NPICC na hindi po bumibitaw na ito ang tamang solusyon. Tingnan nyo, yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, marami pong lapses po yun. Hindi po nasunod yung tinatawag na Rome Statute ng International Criminal, yung ICC po natin. Subalit, nagsabi po yung isang judge ng ICC na I think this is the proper way. Mali po yun. Yung napakataas na estado ng korte sa buong mundo ay sasabihin niya, I think. Hindi po. Dapat ang pag-implemento ng mga batas ng international ay precise at talagang eksakto sa kanilang mandato ng pangkalahatang korte. So, hindi po natin sinasabi na kinokondem po natin ang gobyerno, kinokondem po natin ang administrasyon, kinokondem po natin yung proseso na pati ang international implementation of the court proceedings ay nababago na po doon sa dapat nilang pinanindigan na proseso ng pag-aresto. Alam po naman natin na ang mandato ng ICC under the Article 59, Section 3 ay dapat po sa aling bansa po ay itratry o susubukang litisin at para ma-certify yung legalidad ng pag-aresto ng alinmang tao na gustong iparesto ng ICC. It does not mean that the ICC has ordered the arrest or provide a red notice ay ang katotohanan na ito ay dire-diretso nang i-implement po ang pag-aresto at dalhin sa Hague. Hindi po yun ang proseso ng ICC. So, nakita nyo naman po na maraming nagkomento po, maraming mga abogado ang nagsabi na kinidnap po siya kasi doon sa arrest warrant po na binasa lamang ni General Torre yung warrant of arrest sa kanyang cellphone. It should have to be provided with a hard copy. Sabi ng ating Pangulo, na-receive po nila yung arrest warrant 3 o'clock in the morning. 3 o'clock in the very early morning. So it means matagal po yung 3 o'clock to the time that it was Pangulong Duterte ay na-arresta anong oras na po yun. I think that was 8 o'clock or 9 o'clock in the morning. It should have very enough time to provide a hard copy na basahin po doon. Ang binasa po yung tawag na Miranda. Miranda rule ang binasa. Ang Miranda rule po manggagaling po yan sa otoridad at dadaan yan sa korte. At doon sa korte na nag-release ng warrant of arrest, ay doon po dapat itratry yung case ni Pangulong Duterte. Ayon doon sa Section 59 ng Statute of Rome, Section 3. So, andito po tayo. Hindi lang po tayo lalabas. Tandaan ninyo, ang NPICC ay hindi po araw-araw lumalabas o hindi po araw-araw sumasalag sa mga mali, nakikita natin mali na proseso ng ating lipunan ngayon. We came out in a very special occasion na dapat lumantad ang genuine na People's Initiative na sinandalan ng taong bayan since 2019 hanggang 2025. So, ito po ang gagawin namin po rito. Wala po kaming pag-iingay. Nandito po kami para isang silent protest to follow up the case that was filed in the Supreme Court. So, naniniwala po tayo na pag nakita ang taong bayan, nakita ang Supreme Court ang taong bayan na narito tulad nung nangyari noong 2022 na nag-file po kami ng suspension of the COMELEC operation na kinatigan po tayo, hindi man po tayo binigyan ng hard copy ng resolution. Pero
act it during the time, they take the action during the time of the national election in 2022. So nandito na naman po tayo ulit. Kung may mga kasama po tayong darating dito, hindi po tayo nagrarally. Alam po niya ng Supreme Court na hindi po ang NPICC ay meron ng matatag na panindigan at pangalan sa ating lipunan na ito ay hindi para against sa gobyerno natin, kundi ito ay para sa ating pagtulong sa ating Supreme Court, pagtulong sa ating DOJ, Department of Justice, pagtulong po sa liderato ng ating Pangulo na itama yung mga proseso na lingapin po natin yung mga nakasulat dyan sa ating konstitusyon at mga batas. So, we are expecting some people to come here and provide the strength or the appeal that should have to be taken urgently bago magkawatak-watak ang bansang Pilipinas. Hindi po namin hinahangad na magkaroon ng malawakang pag-aklas ng ating mamamayan. Mas mahirap pong solusyonan ating mga problema kung paaabutin pa po natin sa ganitong proseso ng ating pagkakatama ng dapat na inaasikaso ng ating judiciary, ng ating legislative, ng ating administrative, executive. So naniniwala po tayo na sa tulong ng ating Diyos ay maitatama ito na yung panahon. Bagamat masakit sa karamihan yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, but sinabi naman po niya na handa niyang harapin ang anumang kaso na hindi na po mabibitbit o makakaladkad pa ang puwersa ng militar at ng kapulisan. So napakalaking bagay po yun na paipapasalamat natin sa ating former President Duterte na harapin niya ng may katapatan at determinasyon ang iniharap sa kanyang kaso sa International Court, Criminal Court. So maging din ang ating Pangulo, no? They just followed also the call of the International Criminal Court at sa pamagitan ng Interpol ay malilinawan po. Dito natin masusubukan ang integridad ng criminal court natin para malaman natin kung tama ba yung proseso, nasunod po ba yung proseso. At I believe so, the international community, nagpahayag na po yung mga malalaking bansa natin, ang China, ang Amerika, na they are saddened with the arrest that was made. So, I believe so na ang ating internal community ay magbibigay ng pressure dito sa nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So magbibigay pa po kami ng mga iba't ibang detalye mamaya habang kami po ay inaantay namin yung pinasang follow-up resolution dito sa ating Korte Suprema. So nandiyan na po yung ating mga NPICC. So dito na po tayo. Ito yung tamang lugar na dapat nating malaman ang katotohanan. Kasi sila lamang po, bukod pa sa People's Court of Justice natin, ay meron naman itong Supreme Court na pwede pa nating hingan ng relief para sa ating mga salubin. Maraming salamat at God's Day sa inyong lahat. Sa lahat ng NPICC, nandito po kami na ipanguna ulit ang isang silensyo, mapayapa, na pakikipag-usap at paglalahad ng katotohanan para sa ating bansa. Maraming salamat. Pumasok. Bakit daw?